program through the Christian Life Program. Sabi po kanina, nung nag-introduce sa atin yung ating team leader, si Brother Ernie, kami po ay gumraduate sa Mandaluyong loob. Pag sa labas kasi sa Juan yun eh. No? Pero iba yung sabi nila pag sa Mandaluyong loob. Yeah. So, sa San Felipe Neri po kami gumraduate ng kagaya nyo. Daw po din ganyan. Pero way back 1996 pa. So pag ginuwenta nyo, 29 years. 29 years, ano? Pero bakit kami napunta rito? Lumipat kami noong year 1996, 1998 dito. No? Tapos nag-CLP uli kami ng year 2000 dito sa Inang Buhay. So, the same place. Dito rin po kami graduate. So, huwag nyo nang bilangin ng 1996, 2000 na lang. Ilang taon na po? 25 years, no? Kumbaga, kung magkasawa, silver anniversary na. Pakilala ko pala po yung misis ko. Ayan, si Buena. Ayan. Alam niyo po kung bakit ko siya naiwan kanina sa bahay na ako namin dito. Dahil nakakalimutan ko pala yung salamin ko, mabuti na iwan siya. Yung magdadala. Yun. So, siguro nagtatanong kayo, no? To year 2000. Year 2000, pero bakit kaya nandito pa kami? Alam niyo, dito ako graduate, kaya itong mga kasama natin dito ay hindi na naiiba para sa amin, no? Para kaming totoong magkakapatid na talaga. Imagine, for the longest time, no? Sabi ni Ernie kanina, yung taon na, 19? 9 pa, hindi halata. Parang nag-graduate lang. Yeah. So, 19 years na si Ernie, no? Tapos kami 25 years. Sabihin, no, 6 years kami, nagsi-CLP din sila, kumuha ninyo. No? Siguro tatanungin ninyo, ano kaya meron dito sa Christian Life Program, matatanda na nito dito, 25 years na nandito pa. So, baybayin natin. Welcome to the Christian Life Program. Ang Christian Life Program po ay binubuo ng 8 talks na hinati sa dalawang module, Module 1 and Module 2. Ang Christian Life Program, mga kapatid, ay integrated course. Pag sinabi natin integrated course, para ka nag-aaral ng grade 1 to 6. Diba? Hindi ka makakagraduate kung hindi ka dadaan ng grade 1 up to grade 6. Or siguro parang mas madaling sa madaling paraan, no? Para maintindihan natin, para tayo nanonood dito ng teleserye, na kapag kami na-miss ka, ay baka hindi mo maintindihan ng gusto. No? Sino sa inyo nanonood dito ng Batang Quiapo? Parang hindi kayo nanonood sa system, nanonood ng Batang Quiapo doon. Sige. So ibig sabihin, pagka nag-miss ka ng isang episode, may hirapan yung CLP team. No? Kasi pupuntahan ka pa nila. Gusto nyo ba pupuntahan pa nila kayo? Para ikwento sa inyo yung na-miss nyo. Diba? So, ibig sabihin, binibigyan ko na kayo ng sentensya ng 8 linggo. Pwede ba mga kapatid, gaya ba natin sakripisyo 8 linggo? Pero, alam niyo, mahirap kasi isipin yun. Pag nag-umpisa ka ng grade 1, kailan kung ako gagraduate ng tagal. No? Pero pag kinuha mo, 1 year at a time, magugulat ka, grade 2 ka na pala. No? Mamaya, grade 6 ka na pala. No? Kaya siguro, let's take it 1 at a time. No? And it's a good, it's a good sign na nandito kayo ngayon, at least makakawa na tayo, di ba? Ano na lang, 7 to go na lang. Dapat ganun lagi yung thinking, 7 to go na lang. Yan. Ano ba itong intention ng Christian Life Program? Ang Christian Life Program ay mayroon 3 layunin. Number 1 sa individual, no? Para sa renewal, kasi alam nyo, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Meron tayong kanya-kanya sigurong pagkakakilala sa Diyos. Depende kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Tama po ba? Yan. So, meron tayong kanya-kanya pagkakilala sa Diyos. At isang sa mga intensyon ng Christian Life Program ay magkaroon ng hindi naman panibago, no? Hindi siguro karagdagang pagkakakilala sa Diyos at higit sa lahat ay mas malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos.
Yan. So ang ating pupuntahan dito ay yung pakikipagrelasyon ng isang individual sa Diyos. Ang pangalawang layunin para sa mag-asawa naman, no? Kaya although meron tayong mga sisters dito na hindi, nasa nga pala sila, Brad? Ako din, may ginagawa, hindi tuloy. Okay. Yes, joke lang po. Sorry. So, para sa magkasawahan, para magkaroon ng renewed commitment para sa pagtatatag ng isang magandang pagsasama at magandang pamilya. No? Hindi lang basta pamilya, kundi pamilya na pinalaki ito sa Kristiyanong pamumuhay. So, yun ang mga number 2 intention. No? So, number 1 intention para sa individual. Number 1 intention para sa individual. Number 2 intention para sa magkasawahan. Ang number 3 intention para sa simbahan. Yan. Sino po ba dito yung nagsisimba linggo-linggo? Taas ang kamay. Sino yung nagsimba na kanina? Sino yung magsisimba mamaya? Magtaas naman kayo ng kamay. Sino yung nakakita na ng simbahan? Meron doon, no? Tignan nyo. So, para sa simbahan, para dalhin ang pamilya sa simbahan, matutong maglingkod, no? Matutong kung paano ang Diyos ay maramdaman nila na minahal sila ng Diyos ay maiparamdam din sa iba yung pagmamahal ng Diyos. Yan. So, para sa simbahan, para sa mag-asawahan, at para sa individual. Yun ang layunin ng ating Christian Life Program. Tapos, binubuo nga yun ng 8 talk, no? At 2 module, namin sa 2 module yung 8 talk. Ang number 1 na module ay Basic Truth About Christianity. Pag sinabi natin Basic Truth About Christianity, essentially, ito ay parang theology. Ang theology, ibig sabihin ay pag-aaral tungkol sa kalikasan ng Diyos. Pag-aaral tungkol sa kalikasan ng Diyos. Ay bumubuo nun, yung number 1 module na yun ay number 1, yung talk 1, God's love. Number 2 ay who is Jesus Christ. Number 3, repentance and faith. Yan. Pwede yung picture ang gusto nyo. Para interesting, di ba? Kasi sa susunod, ay maganda yung susunod na topic. Pwede nyo yung picturean. So God's love, who is Jesus Christ. Top 3, repentance and faith. Yan yung basic truth about Christianity. Yan. Ang bubuo naman po ng module 2, ito yung parang ikalawang kabanata, no? 2 kabanata. Unang kabanata, basic truth about Christianity. Pangalawang kabanata, pangalawang module ay the authentic and spirit-filled Christian life. Binubuo naman po ito ng talk number 4, ang title ay Loving God and Neighbor. Number 5, the Christian family. Pwede yung picture na. Number 6, empowered by the Holy Spirit. Number 7, growing in the Spirit. And number 8, transformation in Christ. Yan. Ang module number 2 po, ang sabi dito, authentic and spirit-filled Christian life, ito yung paano daw tayo mamumuhay bilang authentic, genuine, totoong Kristiyano. Kasi sabi nga natin, di ba, pag umpisa ko kanina, sabi ko, iba-iba tayo ng pinanggalingan. No? Iba-iba tayo ng kung paano natin nakilala ang Diyos. No? At dito, ay after module number 1, makikita natin yung theology, basic theology, no? At module number 2 ay sasabihin sa atin yung kung paano ito ipamuhay. Yeah, so yun yung module number 2. How to live a spirit-filled Christian life. So yun. Yan. So siguro without further ado, umpisa na tayo doon sa talk ko na ang title ay God's love. Ito yung talk number 1. Yan, pagmamahal ng Diyos. Pero siguro, bago tayo magpatuloy, magkaroon na tayo ng maliit na activity. Wala naman tayong lapis sa papel na binigay sa kanila. Wala, no? Sige, so ganito na lang. Hihilingin ko po na ipikit ninyo yung mga mata nyo sa loob ng 2 minuto. Tapos isipin nyo lang kung ano yung pinaka-pagpapasalamat nyo sa buhay nyo. Ano yung pinasasalamatan nyo sa buhay nyo? Pwede yung di ba? Pwede yung trabaho, no? Pwede yung pamilya, or anything. Anong pinagpapasalamat ninyo? So, okay po ba yun? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. Isipin nyo lang kung ano yung pinaka-pagpapasalamat nyo sa buhay nyo. Sige, so,
2 minutes starts now. Yan, so timer. Brother Brian, 2 minutes. Okay mga kapatid, we can open our eyes. Yan, so sa loob ng 2 minuto, parang marami kayong naisip ah. No? Marami kasi tayong pwedeng pagpasalamatan di ba? Pwedeng pamilya, pwedeng trabaho, pwedeng bahay, pwedeng kotse, motor, no? Kalusugan. Yung nagising ka lang kaninang umaga, pwedeng pagpasalamat mo na yun, di ba? So, siguro magtatanong ako, 1 or 2 sa inyo, or 3 siguro, no? Si Brother Jaymar, yan. Trabaho, pinagpapasalamat ni Brother Jaymar. Sige, palapakan natin si Brother Jaymar. Tama naman, di ba? Kung hindi sa trabaho, hindi tayo kakain. Yan, si Brother Marlon. Ano po yung pinagpapasalamat natin, brother? Pamilya. Oo, nakita mo naman, di ba? May kid tayo rito. Si Sister Maricar kaya. Marami. Pwede naman marami. Mas maganda, mas marami, mas maganda. Gift of life. Pagpapalaki ng magulang. Wow. Oo. Yan. Nung tinanong ako nito dati, anong pinagpapasalamat ko, naisip ko kagad, misis ko. Oo. Baka pag hindi ko binanggit, magalit eh. Hindi, talaga naman, actually, unlimited, no? Pag inisip mo, parang kulang yung 2 minuto talaga. Sa totoo lang. No? Ewan ko lang pero sa akin, pag nag-isip ako ng pagpapasalamat, nung umpisa ko po, nung pinanganak ako. Kagaya ni sister, siguro palagay ko nung 2 minuto, piging sa'yo. Palagay ko hindi ka natapos pag inumpisa mo, nung nung pinanganak ako. No? At one point in time mga kapatid, meron tayong dapat ipagpasalamat. Di ba? At karaniwan, ang pinagpapasalamat natin ay merong kinalaman sa pagmamahal. No? Kapag ka nakaranas ka ng pagmamahal, meron ba sa inyo hindi nakaranas ng pagmamahal? Ha? Pagka nakaranas ka ng pagmamahal, hindi po pwedeng hindi ka magpasalamat. No? Lahat yan related sa pagmamahal. Yung trabaho, bakit ka may trabaho? No? Mahal ka ng Diyos. Pinrovide ng Diyos yung trabaho. No? Pinanganak ka, nabuhay ka, gift of life. No? Pamilya,
Papakita ko naman sa inyo kung ano yung pinagpapasalamat ko mga kapatid. The fact that you sit there right now and I stand here, no? Nakaupo kayo dyan, nakatayo ako. Kung bakit ako nakatayo dito ay nagpapasalamat ako. At ang dahilan ng pasasalamat ko, ang pinakamalalim ay itong aking pamilya. Yan. Kung nakinig kayo kanina, ay ilan daw po ang anak namin? Ni Buena? 7? Ba, sharp kayo ah. Kasi kung hindi, pabibilang ko sa inyo kung ilan eh. Pero hindi na 7 yung nakikita nyo. Di ba? So yan kami. This was taken last Christmas. Yan. Taken last Mother's Day. Yan. Taken, wala lang. Wala okasyon. Nagpicturan lang. No? Yan. Taken just my last birthday, October 1. Yan. So, marami pa. Hindi ko kaya ilagay lahat dyan ng slide. No? Mamaya lang, sabay-sabay na naman kami kakain sa bahay na wala namang ibig sabihin, kundi magsama-sama lang. No? That alone ay hindi ko na alam kung paano ko masasalamatan ng Diyos sa pagmamahal na binigay niya sa akin. It's a different topic, ano? Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon para sa talk number 3 sa repentance and faith. No? Sa talk number 3, kung bakit ako nandito ngayon. Kung wala kami sa Couples for Christ, hindi ko alam kung nasaan ang pamilya ko, hindi ko alam kung lalaki kami ng ganito. But just like you, tinanong ko kayo kanina kung anong pinagpapasalamat ninyo, siguro pareho kami ni Brother Marlon, sabi niya, pamilya daw, no? Kasi pamilya ang pinaka pagpapasalamat ko. Of course, diba? Lahat nandun eh, may bahay, may makikubungan tayo, no? Hindi tayo nauulan, pag umulan, hindi tayo naiinitan, no? Meron tayong sinasakyan, yan. So, marami, there are countless blessings. At lahat ng yun mga kapatid ay expression ng pagmamahal ng Diyos. Yan, because God is love. Yan, sabi dito sa John chapter 4 verse 16, God is love and he who abides in love abides in God and God abides in him. Sabi nila, kung nasaan daw ang Diyos, nandoon ang pag-ibig. Kung nasaan ang pag-ibig, nandoon ang Diyos. No? Kaya sabi nila, God is love. Yan. Actually, ang love ay hindi lang description ng Diyos. No? Hindi lang siya description ng Diyos. Hindi rin siya karakteristik lang ng Diyos. No? Although description siya, although karakteristik siya, pero hindi lang yun. Hindi lang ganun kababaw ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kundi, ang ibang pangalan pa ng Diyos, no? Ang pangalan ng Diyos ay love. Pagmamahal. Yan. So, kaya kung sino man ang nasa Diyos ay nasa Kanya ang pagmamahal. Kasi ang love, mga kapatid, ay universal feeling yan eh. No? Sabi ko nga, at one point in time, hindi ko pwedeng, hindi ka nakaranas ng pagmamahal. No? Lahat naman tayo siguro ay, lahat naman po tayo siguro ay ipinanganak sa pamilya o pinanganak sa nanay kung single parent man yan, ano? Diba? At the fact na niluwal ka rito ay nakaranas ka ng pagmamahal. Otherwise, hindi kayo nakaupo dyan, no? Hindi kayo lalaki. Yan. So lahat tayo ay nakaranas ng pagmamahal. But sa ito sa mga kapatid, ang pagmamahal minsan ay the most abused word. So bakit the most abused word? Kasi minsan, marami sa atin hindi na nalalaman ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal. No? Pagka February, month of love, no? Laging tinatanong, what is love? No? Meron kanya-kanyang definition ng love. Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin ng mundo sa pagmamahal, no? Ang ibig sabihin sa atin sa mundo ng pagmamahal ay ano? Physical attraction, no? Mahal lang kita dahil meron akong nakukuha, no? Mahal lang kita dahil gusto kita. No? Kaya nga ngayon, di ba nakakalito na kapag nagbabasa ka ng Facebook, ng social media o Instagram, di ba? Ano yung mga icons dun? Pag sinabing ganyan,
Ha? Light. Di ba light? Tapos meron pang heart. No? Meron pang care. No? Pero, yung tatlong icons na yun, meron tayong kanya-kanyang ibig sabihin dun eh. Di ba kaya sa isang post kung titingnan mo, merong nag-light, no? Merong nag-heart, merong nag-care. Di ba? So iba-iba. Iba-iba ang ating interpretasyon ng pagmamahal. Pero ang totoong pagmamahal, mga kapatid, no? Sa mata ng Diyos, in our Christian life, ang totoong pagmamahal ay self-sacrificial. No? Sa paraan na merong binibigay na sakripisyo. Parang ganito yan eh. Si Brother Marlon, nakita ko yung anak niya, tatanungin kita ngayon, bakit ka gumigising sa umaga? Para sa pamilya. Diba? So yun yung ano eh, diba? Yun yung mga totoong reason ng pagmamahal. Diba? Yan siguro hindi lang pinagsama-sama na yung life, pinagsama-sama na yung heart, pinagsama-sama na yung care. Diba? So yun ang yun ang totoong definition ng pagmamahal, no? We give our best to provide. Yan. No, meron tayong self-sacrifice. Yan. At yung self-sacrifice ng mga kapatid ay kung bakit meron nun, no, itinanim sa atin ng Diyos yun dahil siya ang nag-umpisa nun. Ang Diyos ang nag-umpisa ng self-sacrificial love. At yun yung i-discuss natin ngayon, no? Sabi natin kanina, ang Diyos ay pagmamahal. God is love. Tanong mga kapatid, ano ang kahulugan ng pagmamahal kapag ito ay hindi ibinabahagi? Ano ang kahulugan ng pagmamahal kapag ito ay hindi ipinaparamdam? Sister. Selfish? Selfish lang. Di ba walang kahulugan ng pagmamahal pagka hindi binabahagi? Kaya kung ang Diyos ay pagmamahal, nararapat lamang ang yung pagmamahal ng Diyos na yun ay kanyang ibahagi. At sa anong pinakamalaking paraan ng Diyos, ibinahagi ang kanyang pagmamahal? Number 1, kinreate niya ang mankind. No? Meron tayong tinatawag na creation. Yan. Kaya, God's love creates, no? Yung God natin, no? God is love, hindi niya kaya i-contain yun eh. Siya mismo pagmamahal, sabi ko kanila, di ba? The other name of God is love. At walang kahulugan yung love na yun kung yun ay kanyang hindi papahagi. At ang pinakamagandang pagpapahagi ng Diyos na ginawa ay kinreate niya tayo. Di ba? Kaya meron tayong tinatawag na God's love creates. And sino yung unang creation? Yung original blessing. Si Eva at Adan. Di ba? Si Eva at Adan. At sa pamamagitan ni Eva at Adan, doon nilikha ang mankind sa kanyang image and likeness. No? Sinabi dito na God created mankind in His image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. No? Nilikha daw tayo sa kanyang imahe. Sino sa inyo nakakita na ng Diyos? Ano ba ang image ng Diyos? Kasi created daw tayo, this image eh. Tignan nyo nga yan, kung magkamukha kayo. Sister, tingnan mo si sister. Nakikita mo ba ang Diyos sa kanya? Siya ba ay nilikha ng Diyos? Kung magulo si sister, mukhang Diyos ka pala, sister. No? We are created in the image and likeness of God. Bakit hindi tayo magkakamukha kung gano'n? Ha? Dapat gumawa tayo lahat ng Diyos. No? Kasi hindi natin tinitingnan, no? Hindi natin tinitingnan sa punto de vista ng Espiritu. No? Pag tumingin ka, brad kay sister tumingin ka sa kanya, physically, hindi naman talaga kami magkamukha. Hindi naman kami magkamukha ni Brian, hindi naman kami magkamukha ni Teresa. Di ba? Pero nung nilikha tayo ng Diyos, in His image and likeness, no? Ang Diyos ay ano kalikasan ng Diyos? Ang kalikasan ng Diyos ay kabanalan.
holy. So, nilikha yung muna natin magulang sa Epatata, ang totoong design mo ay to be like God. To be holy. Kasi God is holy. Tamayo po ba kayo mga kapatid? Na tayo ay nilikha para maging banal. Yun ang ating original design. Yun ang ating original blessing. At sa pagmamahal ng Diyos, kaya sinasabi natin God's love creates, no? Bago niya nilagay yung mga tao dito sa mundo, no? Inihanda niya muna lahat. No? Nilikha lahat ng kakailanganin natin, no? Merong plants, merong animals, merong water, merong land, no? Merong sky, and so on and so forth. At sa atin ng Diyos, no? God looked at everything He had made and He found it very good. No? Actually, yung exact praise dun, on the 5th day, sa 5 araw ng paglikha, no? Ang sabi ng Diyos ay nasiyahan siya, no? Good daw. Pero on the 6th day, nung nilikha niya ang tao sa kanyang wangis, binigay niya ang kanyang espiritu sa putik, no? At sa alikabok, binigay niya ang kanyang espiritu, binigay niya ang kanyang kabanalan, ang sabi niya ay very good. Very good. Bakit hindi nga naman very good, no? Kasi kamukha ka niya, no? Para kang Diyos. Binigay niya sa iyo ang banal na espiritu, ang Holy Spirit. Lahat ng taong may kaluluwa, ewan ko lang kung mayroong taong walang kaluluwa. Yung mga kontraktor dyan. Yan. Ang lahat ng taong may kaluluwa ay nilikha sa wangis ng Diyos. Yan. Ang espiritu natin ay likha o wangis ng Diyos. At tayo ay nilikha para sa kabanalan. But sad to say, at pag nilikha ka kamukha ng Diyos, no? Ang isa pang nature ng Diyos ay free will. Free will. Kaya ang tao ay meron din free will. No? Meron tayong kakayahan, no? Meron tayong kalayaan na magdesisyon para sa sarili natin. Sad to say, yung free will na yun ay anong ginawa ni Eva at Adan. Hindi nila ginamit sa tama. No? Ano nangyari? Brother Marlon, bakit hindi ginamit sa tama ni Eva at Adan? Ano kaya ang nangyari yung panahon na yun? Wala pa ako nun, ikwento mo. Kumain daw yata naman sana si Eva eh. Tessa, kumain ka pa naman sana? Natok sila. So, kumain daw ng masanas, and so on and so forth, kung ano may interpretasyon. But, ang number one doon, no, nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, binigyan ng instruction, no? Take care of everything, manage everything. No? Pangalagaan yan, no? Kasi kayo, nilikha ko, nilagay ko kayo dyan, no? Nakaready na yan, lahat ng kailangan nyo nandiyan na. Pero, no, huwag niyong gagalawin yung isang yan. No? Huwag niyong gagalawin yan. Ano ginawa ni Eva? Dinisobey niya. Diba? So, meron siyang kalayaan eh. No? He can disobey, he can follow, or she can disobey, or she can follow, but she decided to disobey. So, ang unang kasalanan ng tao ay ano? Disobedience. Hindi sumuway, no? Sumuway sa utos ng Diyos. At magmula noon, no? Yung langit, no? Ang tawag doon sa kanilang ginagalawan ay ano? Paradise o Garden of Eden. Diba? Ang Garden of Eden at ang Paradise ay walang pinagkaiba sa langit, no? Nakakausap nila ang Diyos, no? Naririnig nila ang yabag ng Diyos. But nung nagkasala sila, nagkalayo ang langit at lupa. Yan. So, because of their disobedience, kung paano yung pagkakalikha, no? Nilikha tayo na dapat ang kalikasan natin ay banal, ay nagkaroon ng dungis. Nagkaroon ng dungis. At magmula noong paulit-ulit na nagkakaroon ng kasalanan ng tao, pero ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa tao. Marami siyang pinadala. Mga propeta and so on and so forth, no? Nasa kasulatan, kung anong istorya, kung anong pagliligtas ng Diyos sa tao. And then ultimately, ay binigay niya yung kaisa-isa niyang anak.
Yan. Maalalaman natin mga kapatid kung paano tayo ay hindi tumitigil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Sa kabila ng ating pagkakasala. By the way, mga kapatid, hindi po lahat ng nakatayo dito, lahat ng nandito ay banal lahat. No? Hanggang ngayon po ay nagkakasala kami. Nagkakasala kayo, nagkakasala tayo. Pero ang Diyos ay hindi tumitigil ng pagmamahal sa atin. Yan, at dahil hindi siya tumitigil, ang tawag natin sa Diyos ay hindi lamang God's love creates, no? Hindi lamang siya lumilikha, siya ay nagliligtas pa. Sa paano parang tayo naligtas? Maganda siyang ikwento sa pamamagitan ng kung paano niya tayo ni-restore doon sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng isang parable. Sa isang parable na to, pinakita niya ang conditional love niya sa atin. No? Yung pagmamahal na walang kondisyon. Yung totoong pagmamahal ng Diyos. At makikita po natin yun doon sa kwento ng prodigal son. Yan. Parable of the lost son. Sino po sa inyo yung pamilya ng parable of the lost son? Sister, oh. Natawag ako si sister. Narinig ko po siguro, parable of the lost son. Tungkol saan po siya? Wow! Tayo ko nga, sister, ikaw naman po yung dito. Actually, tama na pa si sister, tungkol ko sa isang anak, no? Isang anak na nagkakalang Brian, at isang panganay na anak na nagkakalang sa ibang example dito. So, meron daw isang tatay, napakayamang tatay. Yan, meron dalawang anak, no? Dalawang anak na lalaki. So, si panganay, tsaka si bunso. At si bunso, medyo pasaway. Yan, medyo pasaway si bunso. Si bunso, gusto niyang masunod yung kanyang layaw at gusto niya at early stage, hihina yung mana niya. Yung mana niya sa kanyang tatay. Actually, sabi nila, yung kapanahunan ni Kristo dun sa Israel, kapag ka daw hinihina ng anak yung mana sa magulang, parang sinasabi mo, pinatay na kita, wala ka na sa akin, patay ka na. No? So parang si bunsong anak, kung hinihingi niya yung kanyang part ng mana sa kanyang ama, sinasabi niya, wala ka na sa akin, tay, patay ka na. Actually, parang hindi lang naman doon sa Israel. Ngayon din naman, no? Kung isang magulang ka, no? Si Brad, magulang na paglaki mo anak mo. Halimbawa, yumaman ka. No? Alam ko naman, yayaman ka. No? Halimbawa, yung anak mo yan, hiningi sa'yo. No? Malakas ka pa, hiningi na sa'yo yung rancho. Yan, no? Kunyari, meron kang farm. No? Tatay, akin na yan. Gusto, pakinabangan ko yan. Ano isipin mo? Di ba nandito pa naman ako eh. I can manage. Di ba? So sasabihin mo, para ano ba naman ito ako para kung hindi mo pinanakiyata ng tama. No? So ngayon din, sa ating kapanahunan ngayon, di ba? Pagka isang anak, hiningi na yung mana, parang pinapatay na yung kanyang magulang. So ganun si bunso. Pero sa katakilaan ng ama, sige, no? Mabait yung ama. Mahal kita eh. Sige, so tignan natin kung ibibigay ko sa'yo, yung kayamanan mo, yung mana mo, ito sige, no? Go on. So ibinigay ni tatay yung mana kay bunsong anak. At si bunsong anak, lo and behold, ay nagpunta sa Thailand, no? Nagpunta sa ibang bansa, nagpunta sa Red District, uminom ng babae, nagsugal, nagka-COVID-19, naubos yung pera niya. No? Walang hanap buhay. No? So naubos yung pera ng anak. Nagkaroon ng kahirapan. No? Nagkaroon ng tagutom doon sa lugar na yun. Wala siyang mapasukang hanap buhay. Mga kapatid ng mga panahon na yun, hindi na naman mga panahon noon, hanggang ngayon, ang mga Israelites pala hindi kumakain ng baboy. No? Hindi sila kumakain ng baboy, pero siya, bilang isang Israelita, tinanggap niya yung trabaho para mag-alaga ng baboy. Dahil sa kahirapan. No?
Hanggang sa dumating yung pagkakataon, si bunsong anak, yung pinapakain niya doon sa baboy, naiingit na siya doon sa baboy. Sabi niya, mabuti pa itong baboy na ito, may kinakain. No? Samantalang ako, umaasa lang, no? Kung ano ibibigay sa akin. Kung ano ang matitira, siguro. No? Nag-isip siya, sabi niya, kung babalik ako doon sa tatay ko, doon sa amin, no? Sa amin sa Pilipinas, sabi niya, nasa Thailand siya eh. Kung babalik ako sa amin, yung mga katulong namin dun sa farm ng tatay ko di hamak, mas masarap pa doon sa mga kinakain dito dahil nagkakatutong dito. Mas masarap pa sa mga kinakain ng tao dito, yung mga pagkain doon sa bahay ng tatay ko. Babalik na lang ako sa tatay ko, pero paano kung babalik? Pinatay ko na nga siya. So nag-isip ngayon si Bunso, no? Very clever si Bunso. Nag-compose siya sa isip niya, sasabihin, ganito na lang sasabihin ko sa tatay ko. No? Tatay, tatawarin niyo po ako. Huwag niyo na po ako ituring na anak ninyo. Ituring niyo na lang ako sa isa sa mga alipin ninyo. No? Kasi ang mga alipin ng tatay niya, mas masarap pa yung pinakain ko sa mga tao doon sa kapaligiran niya. No? So, ang motibo niya, bakit siya babalik? Kasi kumakalab yung kanyang tiyan. Nagugutom na siya. No? Pero, ganito ang nangyari, no? So, nag-desisyon siyang bumalik. Malayo pa lang, nandun pa lang sa gate ng ina ng buhay, nandito yung tatay. No? Siyempre, ako, ilang taon na ba yan, Brother Marlon? Isang taon mahigit. Isang taon mahigit, yan. Habang lumalaki yan, lakad pa lang yan, alam mo na eh. No? Malayo pa lang yan, alam mo na, anak mo yan. Pagka lumaki-laki pa yan, no? So si tatay, malayo pa lang, malaki anak ko to ah. No? Kahit walang salamin si tatay, malabo ang mata, no? Ay anak ko to, no? So pagkakita niya sa anak niya, siya na unang tumakbo si tatay at inakap yung kanyang anak. No? At itong anak, yung pinapractice niya, sinubukan niya i-recite. Sasabihin niya, tatay, hindi po ako karapat-dapat na ituring ninyong anak. Yung pala ang nasasabi niya, iba niya na si tatay. No? Tapos sinabi agad, mga alipin, dalhin nyo rito yung pinakamagandang damit, lagay nyo siya ng sinelas, at katayo ng pinakamagandang mga hayop, at tayo ay maghahanda, magse-celebrate tayo, dahil ang anak mo ito ay namatay na, pero muling nabuhay. No? So, gano'n yung ay kukumpara yung pagmamahal ng Diyos. No? Sa kabila ng pagtalikod natin sa pamamagitan ng mga kasalanan na ginawa natin, malayo pa lang tayo, pagka tayo ay nagbalik loob, kasi, di ba, malayo pa, alam ng tatay, hindi naman pupunta yun doon sa lugar ni tatay, kung hindi nagsisisi. Di ba? So, malayo pa, si tatay na ang sumalubog. So, gano'n din yung tatay natin ang nagmamahal sa atin. No? Na tayo, once na tauhan, no? Father God, meron akong kasalanan, nagsisisi ako. No? So pa yung unang-unang tatakbo, so pa yung unang-unang yayakap sa akin. Yan. So yun yung kwento ng prodigal son. Yan. Yan yung picture lang. So gano'n lang no? Radical. Radical na pagmamahal ng Diyos. So, ano yung una kanina? Sabi natin, pagmamahal ng Diyos ay humilikha, God's love creates. Di ba kasi nilikha niya tayo, nakawangis niya, pero nagkaroon tayo ng kasalanan at binibigyan niya tayo ng chance. God's love saves. No? Ang pagmamahal ng Diyos ay nagliligtas din. So, nag-create, lumilikha, nagliligtas, pangalawa. Yan. So, tinubos niya tayo ng kanyang pag-ibig. Yan. Sabi dito, ni St. Pope John Paul II, God's love is expressed in the offering of His only Son. Paano niya raw tayo niligtas? Paano tayo niligtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaisa-isa niyang anak. Anong pangalan ng anak niya? Si Jesus. Si Kristo. Yan. Ano po mga kapatid?
Actually, ito yung greatest expression kasi ng pagmamahal ng Diyos si Kristo. No? Kaisa-isa niyang anak. Ilan na anak mo ba? Dalawa. May mas malaki kaysa dyan. Pwede pong mahingi ito siya. Pito na ang anak ko pero gusto ko marami kami. Hingin ko isa. Mabait naman ako, palalangin ko yung pag-aaralin ko. Brad. Sige no? Kunin ko kaya. God bless you. Yan. Di ba walang magulang na nasa gustong pag-iisip, pamimigay ng anak niya. Ako po, 7 anak ko. Yung bunso ko, 14 years old, mas mataas sa akin. No? Si Brother Ed, baka nangihingi ka ng anak, gusto mo ng anak, pamimigay ko si bunso, isa. Kahit na gano'ng kabait, yung mga kapatid ko dito, Mr. Sandra, gusto mo ba ng additional na anak? Kala mo, bibigay ko sa'yo, mas mapait ka? Nasa hustong pag-iisip pa naman ako. Yan. Diba? Walang magulang na nasa hustong pag-iisip, mamimigay ang anak niya. Kahit 7 anak ko, at kahit gano'ng kabait, ikaw nga, Brad, mabait naman ako. Ayaw mo ibigay sa akin to. Diba? Hindi mo ibibigay. Pero yung Diyos natin na nagmamahal, no? Sinasabi natin na God's love saves, binigay na yung kaisa-isa niyang anak, hindi naman sa mabuting tao, para iligtas yung mga taong masasama. Tanong mga kapatid, meron po bang mas mahigit na pagmamahal kaysa doon? Meron pa? No. Diba? Kaisa-isang anak mo, ibigay mo sa masamang tao. Ibig sabihin, para sinasabi ng Diyos, mas mahal kita eh. Nilikha kita, wangis kita, mahal kita. Nakahanda ko ibigay yung sarili ko sa'yo, balik ko yung pagka-Diyos ko, makikipamuhay ako sa'yo, hanggang sa mamatay ako, para masabi lang sa'yo, na ganito ka, na hindi ka basta-basta tao, na nilikha kita ng wangis ko. So wala nang higit pa ang pagmamahal doon. Ang tanong mga kapatid, marami tayong problema, di ba? Sino walang problema? Taas ang kamay. Lahat tayo may problema, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan, lahat tayo mayroong kanya-kanyang biyahe. Diba? Kung ang Diyos na nagmamahal, God's love saves, can give His only begotten Son, ano pa kaya hindi niya kaya ibigay sa'yo? Lahat tayo ibigay nito sa'yo sa laki ng pagmamahal niya. So God's love saves through the offering of His only Son. Sabi nga, palagi itong naririnig natin, di ba, sa January 16. Maraming tao na kapag ka tinanong mo, what is your favorite Bible verse? Sasabihin nila, John 3:16. Di ba? Palagi naririnig ito sa For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So pagliligtas ng Diyos sa atin, nire-restore niya tayo. No? Yung dating langit na sinara ni Adan dahil nagkasala sila, naging available na ulit. Sa pamamagitan ng anak niya na si Kristo, kapag ka naging tagasunod tayo ni Kristo, ay available na ulit yung langit. Tanong, sino gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Gusto nyo sa smoking area? Nilikha kasi tayo para doon eh. No? Taga-doon tayo talaga. Hindi tayo taga-rito. Sino ba hindi mamamatay? Taas ang kamay. Sino mamamatay? Taas ang kamay. Yeah. Kasi pag merong nagtaas dito ng kamay, sino hindi mamamatay, takbo na tayo palabas. Hindi tao yun, malamang. No? Lahat tayo ay temporary. Lahat ng meron tayo, laman ng bulsa natin, bahay natin, kotse natin, motor natin, no? Lahat yan ay temporary. No? Tayo nga mag-asawa no? Temporary, una-una lang yan. No? Kami, matanda na kami. Kayo, bata pa, marami pa kayong pagsasamahan, di ba? Pero as your age pala, no?
dapat iisipin mo na, no? Darating yung panahon, magkakahiwalay kayo kasi may mauna. Kasi lahat tayo hindi taga dito. At yun ang pangako ng Diyos sa atin, no? Yung pagliligtas ng Diyos, pinapangako niya sa atin na meron tayong chance na pumunta sa piling niya kung paano tayo niligtas. Yung kalikasan ng Diyos na maging banal, yun ang panawagan sa atin. Para mapunta ka doon, dapat tayo ay maging kawangis niya. Tayo ay maging banal. At pinadala niya yung kanyang anak para sabihin, ganito maging banal. Kasi si Eva Tatan, yung nilikha niya, ay nasira yung pagiging kalikasan ng tao. Yung totoong design ng tao ay nag-iba. Kaya maraming pasaway. Diba? Sana walang pasaway. Diba? Kung nasunod lang ang totoong plano ng Diyos. But God's plan is still there, ano? Yung pagliligtas niya ay nandiyan sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. So let us focus on the eternal life, yung promises ng Diyos sa atin. So sabi natin, God's love is reflected in His creation. God's love is described in the parable of His two sons. So sabi natin, God's love creates, God's love saves. Yan. But the fullest revelation na sabi natin ay yung pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak. Yan. Pero meron pang huli. So nasabi natin, number 1, God's love creates. Number 2, God's love saves or redeems. Ganda pa nga ng opening song natin kanina, no? Redeeming love, no? I can boldly, trusting only, your redeeming love. No? So, God's love redeems. So, God's love sustains them. Ano po yung sabihin ng God's love sustains? So, sabi natin, God's love creates, God's love saves, God's love sustains. Ano sa Tagalog ng sustains? Pinapanatili. No? Pinapanatili tayo ng Diyos. Sa paano paraan? Balikan natin, paano tayo nilikha? Hiningahan ng Diyos si Eva at si Adan. No? Ano yung hininga niya ron? Holy Spirit. No? Sabi ko kanina, lahat ng tao may kaluluwa, nilikha sa nawangis ng Diyos dahil binigay niya kanyang Espiritu. No? Image of God is Holy Spirit. Yun ang imahe ng Diyos. Holy Spirit. Kaya kanina, tinatanong ko, sino sa inyo nakakita ng Diyos? Spirit eh. Spirit nga eh, di ba? So you cannot see it. Because the image of God is Holy Spirit. And Holy Spirit is the one who sustains us. Imagine, no, si Jesus Christ naglakad dito sa lupa, naglakad siya sa lupa. Pwede namang hindi aalis si Jesus Christ eh, para ma-sustain tayo. Diyos naman siya eh, di ba? Parang, sino nakapanood sa inyo ng mga DC movies? Si Flash. Si Flash, ang bilis eh, di ba? Merong nahulog na bata sa building habang nasusunog. Sinalo niya, di ba? Bilis. No? Tapos merong masasagasaan, bilis. Niya, di ba? Na-save niya. Baka higit pa mo si Jesus kasi siya ay Diyos. Tanong, bakit kailangan mali si Jesus Christ? Eh kasi yung napapanood natin mga superheroes, hindi naman totoo yun eh. Di ba? Physically, imposible yung mangyayari sa mundo, no? Na ako ay nandito, nagtotok dito sa harapan ninyo, habang pinapakain ko naman yung isang anak ko. Pwede bang mangyari yun? So, umalis si Jesus Christ, alam natin, di ba? Namatay si Jesus Christ sa krus, nabuhay ulit ng Easter, no? Kaya meron tayong tinatawag na na Paschal Mystery, di ba? Paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Pero, on the 50th day, actually on the 40th day, ay pumanik si Jesus Christ sa langit. Ang tawag natin dun ay Ascension. Ascension, no? Pag-akyat ni Jesus Christ sa langit. Bakit kinailangan niya umakyat? Kinakailangan niya pang umalis dito sa mundo, no? So He can once again be with us.
Jesus Christ can be there, can be here, can be here, can be there, can be here. Because Jesus Christ, God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit is one. Kailangan niya umalis para yung banal na Espiritu na binigay kay Ebatandan ay manahan sa bawat isa sa atin. And that Holy Spirit is what? Sustains us. Yun ang God's love. Kung bakit kami bait ngayon, kung bakit hindi mo kayang magnakaw ng 10 billion kahit kontraktor ka, bakit may konsensya ka? Dahil mayroong banal na Espiritu na gumagalaw sa iyo. Noong 1990s, mayroong pinumpose naman tayo na sirang Francis Magalona. Ang sabi doon, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Naririnig nyo siguro, di ba, yung rap? Hindi ko alam kasi matanda na ako, mga bata kayo eh. Diba? Pero narinig nyo na siguro yun, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko... Eh, mahirap naman talaga kung bumait. Di ba? Pagka nasunod ay yung ating laman, ay mahirap magpakabait. Pero kung bakit meron tayong bait, no? Kung bakit meron tayong kakayahan para humarap sa mga problema, ay because of the Holy Spirit. Na iniwan sa atin ni Jesus Christ nung pagdating sa langit. Because sabi ko nga, physically, hindi naman ganun gumagalaw ang mundo. No? Hindi naman ito fantasy na Marvel, no? O DC, no? Na yung superhero, sila Thor, ay walang kamatayan, no? Ganun pa man, hindi ka kayang i-attend dito yung lahat ng problema, di ba? Team pa sila, no? Avengers. But with the Holy Spirit na iniwan sa atin ni Jesus Christ, is more than a superhero, no? Kasi nandito sa akin yung banal na Espiritu, nasa yung banal na Espiritu. Kaya magsimba ka mamaya, palakasin mo yung banal na Espiritu na yan. Yeah. So, God's love sustains through the Holy Spirit. God is the Creator, is the giver of life. Siya nagbigay sa atin ng buhay. At yung Espiritu niya ay binabahagi niya sa atin. No? That's what sustains us in our life. Yan. Kaya nga meron tayong communion with God. Yan. Kaisa niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi ako nagbibiro mga kapatid tayong simba. It's a sacrament. Mga sakramento kasi yan ang ano eh. Yan ang bumubuhay sa banal na Espiritu sa ating katauhan. Yan. So, through the Holy Spirit, yung amang lumikha, si Jesucristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mapapasa atin. Yan. So God's love sustains. Sige, so actually, yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo. Tatlong bahagi lang yun. Ngayon, ano? Sabi natin, God's love creates. Kung yung makalimutan, God's love saves. God's love sustains. Sige nga ulit. God's love. God's love. God's love. Yan. So, huwag nang kinakalimutan yan. So, with that mga kapatid, siguro magdasalan tayo ng konti. Pasensya na kayo, hindi ko na-translate dito Tagalog. Sabay-sabay lang tayo magdasal. Pigit natin yung mga mata natin. Yan yung ako magpasa. Damahin natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung araw nito. Sige, so in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Father in heaven, thank you for your compassionate and merciful love. Grant me the grace to remember at all times that your love creates, your love saves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and graces. I offer to you the areas in my life that I am asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love you more. Today I declare that I am your beloved child. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, palakpakan natin ang Diyos. Ito, mahal-mahal tayo ng Diyos. Bago lang po ako magtapos ngayon, sasabihin ko lang po sa inyo sana na
Wala po sa isang linggo. Sa susunod na linggo dito kasi ang mga speaker niyo po iba-iba. Yan. So, hinihiling ko lang po sana na magbalik tayo sa susunod na linggo at pakinggan natin yung susunod na talk, session number 2. Kinunan niyo kanina sana ng picture para medyo nakaka-arouse yung interest niyo habang dumadaan yung linggo habang hinintay natin. Sabi ko nga, this is a series, no? Mas maganda kung masusundan natin. Ang title ng talk ay God's Love. Who is Jesus Christ? Sabi kasi natin, di ba, God's love saves. At sabi natin, ang pinakaibuturan ng kanyang pagmamahal, yung pabibigay niya ng kaisa-isang anak. Kaisa-isa niyang anak, si Jesus Christ. So gusto natin kilalanin ng mas malalim si Jesus Christ next week. Kaya sana po, huwag kayong mawawala. And siguro, before I finally end, ay gusto ko lang, para hindi niyo makalimutan yung talk mo ngayon, every time na nagsasign of the cross kayo, ay ganito na lang gawin niyo. God's love, the Father, no? God's love creates, no? God's love saves, the Son, siya nagliligtas, and God's love sustains, the Holy Spirit. No? God's love creates, the Father, God's love saves, the Son, God's love, the Holy Spirit sustains. Bakit kaliwa papuntang kanan? Di ba pag sinabi natin kanan, righteous, matuwid? Di ba? Ang Holy Spirit, no? Minsan galing tayo sa pawintang-wintang, dinadala tayo sa matuwid na landas. So, do not forget, God's love creates, saves, and sustains. With that, mga kapatid, magandang hapon and may God be praised.